Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako! Ito na, grabe kabibig ha. Ay, 5 or 4 na senador sa majority block ang hindi boboto sa impeachment kontra kay VP Sara. Wala, sabi ito ni Lito Banayo. Naku! This is so exciting, kabibig. So, hindi makukonvict si VP Sara. Of course, kabibig. Yung mga politiko ngayon, malapit na ang 2028, lalo na mga senador na ito, magpapa-elect ulit yan, natural, alam na nila ang galawan ng eleksyon. Alam nila na hahanap sila ng isang politiko na pwedeng masandigan, na pwedeng ihalal ulit sila bilang senador. Pero yung ibang politiko na iba ang linya na gusto nilang tatahakin, like for example, tatakbong presidente or tatakbong vice-presidente, natural. Ano sa palagay nyo? Boboto ba sila kay sa conviction na VP Sara or hindi? Boboto yan para wala na silang kalaban sa 2028. Naku! Talaga ba? Meron pang nakatingga ng mga pangalan na pipilian ng mga DDS. Kung akala nyo si VP Sara lang ang pwedeng pilian namin, marami. Senator Ben Padilla. Winnable. Senator Bongo. Pwede silang dalawa magtandem. Senator Alan Peter Cayetano. O, diba? Sino pa ba? Bato de la Rosa. O, diba, kabibig? So, kung meron pa. Ito ang pinakamalakas. Baste Duterte. Ay! Oh. So kung saang anggulo kayo, yung mga kakamping, yung mga Marcos Loyas, kung saan kayong anggulo, wala talaga. Iiyak na talaga kayo sa isang tabi. Kung makakabalik ang mga Duterte, sureball yan. Yung mga kurakot, yung mga magnanakaw, na totoong magnanakaw, yung may mga malaking confidential funds, sinimulan nyo na eh. Sinimulan nyo na kay VP Sara na nirelease lahat ng liquidations and so on and so forth. E kung mag-upo man ang bagong Duterte, lahat na may confidential funds, i-release yung mga liquidation. Sinimulan nyo. Ginawa yung sample si VP Sara. Of course. Kung ano ang naranasan ni VP Sara, times 2 ang mararanasan ninyo. Lalo na sa mga kurakot na politiko. So, talagang gagawin lang lahat na walang Duterteng makakaupo ulit. Kasi, pag makakalusot ang mga Duterte, mangirig dyan ang itlog ni Abante. Oo. Ang sabi nga ni Abante, based sa kanyang napanood sa prosecution, sa ginawa ng prosecution, guilty si VP Sara. Woo! Grabe si Abante ha. Kung makadecide, guilty agad. Naku Abante, kung yan ang sasabihin mo sa impeachment trial, naku, pagalitan ka ni Chis Escudero kasi nagbigay ka na ng konklusyon. Bawal nga magbigay ng konklusyon ang prosecution. Oo. Sinabi nga ni Chis Escudero, huwag kang mag-conclude. We're still on hearing. Pero si Abante confident, guilty na daw si VP Sara. Guilty si VP Sara. Pwede nang hindi ilabas ang salin. Uy! Ay, leveling of laughing yun na. Yun nga kabibig. Kaya nga feeling ko kabibig no, yung mga Tulfo, boboto yan. Pabor sa impeachment ni VP Sara. Oo. Halata naman. The way they ask questions. Sabi nila, no, halata ang minority na kakampi ni Sara. How about the minority? Hindi ba rin halata? Kayo talaga. Huwag puro minority. Tingnan nyo din ang ginawa ng mga majority senators. The way they ask questions. Diba? Kung saang banta, talo talaga ang majority eh. Kasi may mga lawyers sa minority. And those lawyers sa minority is gusto nilang ipakita ang transparency and fairness sa impeachment ni VP Sara.
Pero yung may majority, ibang atake nila eh. Parang gusto nilang ipakita na guilty si VP Sara. Baka yun ang nakita ni Avante. O eto kabibig, panoorin nyo ang video niya. Either 5 or 4 mula sa majority senators ang hindi boboto sa impeachment kontra VP Sara. Uy! Maganda yan. Exciting to. Sino kaya sa 4 na majority or 4 or 5? Ang dami ha. 4 or 5 na mga senador. Nako! Baka ipakulong kayo ni BBM. Pero kung alam nyo, kung magkaisa lahat ng senador, no? Kasi, alam mo, sa bansa natin ngayon, sobrang gulo na eh. Sobrang, makikita mo yung paghihirap ng maraming tao. Pero kung merong isang senador dyan nagtatayo, meron talaga noon ang minority ng Senator Alan Peter Cayetano, pero hindi eh. Nagpa-control ang ilang mga senador ni BBM. Halata naman, huwag na nating i-deny yan. Huwag nyo na lang i-deny. Diba? So, panoorin nyo ang video ni Lito Banayo at ang kanyang reading, ang kanyang speculations, ang kanyang interpretasyon sa nangyaring impeachment kay ni VP Sara. Watch this video. Yung prosecution, inaano ang target nila, kumbinsihin ng tao na masamang tao si Inday Sara. Yung depensa, cool eh. Depensa, defending based on legal precepts. No? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, syempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minoriya ngayon na may simpatya, dun sa article na yon kay Vice President Inday Sara, merong mga nasa mayoriya na nabuisit dun sa testimony nung dalawang yung si Lotok at sino yan yung mas ninauna lalo na nung kay Matibag kasi halatang nagdo-drawing nangbobola diba inag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal pagkatapos mali-mali yung affidavit mo mali ang petsa hindi mangyayari yun you have to be very thorough hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga NBI ka Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... Yun na nga, kabibig, di ba? Naparinig nyo na. So, eto ang mga komento ng ating mga netizen. As the impeachment rule, tama si Lito Banayo. Observing how some majority senators, they are not convinced how the prosecution judges and how their witnesses prove their allegations. Kung talaga, yung mga majority senators, kung ipapairal nila ang kanilang utak at pag-a-analyze sa sitwasyon ngayon, talagang hindi sila boboto panig sa impeachment ni VP Sara. Pero, when money talks, ay, baka yan. Isa na si Zubiri kaya binulgar na ni Bunuan. Hala, si Zubiri daw. Hindi boboto sa impeachment ni VP Sara. Kaya dinamay si Zubiri ni Bunuan. Tingnan kabibig ha, sa lahat ng majority senators, ang nabanggit lang ni Bunuan si Miguel Zubiri. Naramdaman nyo ba? So, hinay-hinay na lang naglagasan ang majority senators. Hinay-hinay nang nagpapakita ng totoong kulay ang ilang majority senators. Pero yung Tulfo brothers, alam yun na. Alam na des. Diba? Alam na des. Okay? Credible si Lito Banayo, abstain is a no vote. Paano na lang si Zail, ito ba? Paano na lang si Risa? I think hindi sila mag-no, mag-abstain siguro. Ito pa. Tama po kayo, said, pero di kami pabudo sa mga bangag na kasapi. Pinakamahirap maging abogado kapag nagsisinungaling ang mga ipinagtatanggol mo. Which is true, tama. Natumbok mo, Sir Lito, kaya mag-isip-isip na ang mga senador. Tama po yan, NBI agent sila at mga professional, either lawyer or CPA sila, tapos sa dokumentong ipinapresenta nila, mali-mali ang info. Di yan simpleng typo error. Yes, kasi deserve ng may mga ang Pilipinas ng kamay na bakal. Ito pa. Yes, ang target talaga nila isiraan yung pangalan ni VP Sara, yung credibility ni VP Sara, pero wala silang nagawa kasi lumalabas talaga ang katotohanan.
Si SP Win, Villanueva, Escudero, Zubiri at Ejercito, no or abstain boto ng mga yan. Pero si Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, pati si Ping Lacson at Soto, mag-yes yan. At ang Tulfok Brothers. Well, tingnan natin kabibig kung ano ang takbo ng impeachment kasi ramdam ng mga tao, nag-iiba na ang kulay ng mga senador. Ramdam na ng mga tao, parang naghahanap na ng totoong kapanigan. Kapanigan kabibig. Ikakabibig, sila tulapin, mag-no or mag-abstain or mag-yes. Kasi hindi ko pa, I don't know kung narinig yun na ba si Lito Lapid na magtanong. Kasi in order for you to assess the impeachment of VP Sara, you have to ask question to the witnesses. I think kasi nakaupo ka dyan, nakikinig ka sa mga witnesses, sa litigation ng prosecution at depensa. Natural, may mga questions ka sa utak mo na posibleng makakatulong sa'yo to decide. Pero si Lito Lapid, ewan ko ba? Meron ba siyang tanong? Nagtanong ba siya? O naintindihan ba niya ang nangyari sa impeachment ngayon? Kaya, please lang mga kakabibig, huwag na tayong mapabudol sa mga senador na walang ibubuga. Hindi naman ibig sabihin walang ibubuga. Yung makikita natin ba na he's trying his best to ask questions, to interrogate, kahit alam natin na hindi masyadong magaling or hindi lawyer, like Senator Ben Padilla. He's trying to prove to the people na worthy ang inyong pagboto sa akin kasi ginagampanan ko yung trabaho ko. Nag-aaral ako for the impeachment at gusto ko lang ipalabas ang katotohanan. Kaya marami ang really appreciating Senator Ben Padilla kasi yung the way Senator Ben Padilla is asking question is parang tanong ng masang Pilipino. Yung hindi mo naisip na itatanong ito ng isang senador na dapat sana ay ang tanong is more on ganang yung it's all related naman. More on technical terms, more on batas. Pero Senator Ben Padilla, yung swak na swak sa puso mo ba nyo? Oo nga, no? Bakit walang nakatanong na yan? Uy, wow, magaling si Senator Ben Padilla. Yan ang dapat itanong. Straight to the point. At because sa mga tanong ni Senator Ben Padilla, malalaman mo kung nagsisinungaling ba ang witness or hindi. Malalaman mo kung may concern ba ang witness or hindi. Malalaman mo kung scripted ba ang witness or hindi. Marami nag-aabang kay Senator Ben Padilla pag magtanong na siya. Kasi may mapupulot ka eh. Ano, diba? Kasi Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, meron ka makukuha on legal side. Kasi Senator Ben Padilla, yung masang tanong na punto por punto, swak na swak, at saka yun ang para yatang kinatatakutan na tanong ng mga witnesses. Diba? Kasi yun ang streetwise questions na mabibitag ka talaga kung hindi mo alam ang sagot. 'Di ba? So yun lang kabibig ang ating Bilis Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Sino kaya sa majority senators, 4 or 5, ang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara? Exciting! Ako excited ako kabibig talaga eh. Excited ko talagang malaman kung sino kaya sa kanila. Feeling ko lang, no, ito lang ha, si Zubiri mag-no yan or mag-abstain. Si Estrada, feel ko sino ba yun? Yung kapatid ni Jinggoy, si Ejercito, feeling ko talaga mag-no yan. Kasi, kung si BP Sara or either ang Duterte ang uupong bagong presidente, mahihirapan silang gumalaw. Mahihirapan silang makipag-negotiate or makipag-talk sa mga Duterte kung sila nang uupong Duterte, ang presidente. Sila pa ba? Ayun sila Kiko, sila Risa, alam naman natin yan, bahala na sa buhay nila. Bahala na kakamping to help them, di ba? Yan si Ping Lacson, kasi sabi ni Ping Lacson at ni Soto, hindi na daw sila tatakbo, magre-retiro daw sila. Pero kahit magre-retiro kayo, pwede pa rin kayong kasuhan. Remember, pwede pa rin kayong kasuhan at pwede pa rin kayong makulong. Baka doon kayo magre-retiro sa loob ng kulungan. Uy! Diba?
So yun lang kabibig ha, ang ating mga chika-chika. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Pero ang Tulfo Brothers kaya? Kasi kilala natin ang mga Tulfo Brothers. Pasensya na ha. Mga ano yan mga balingbing. Yung panahon ni Pangulo Duterte yan, si Erwin Tulfo, yan si Rapi Tulfo. Nako, grabe sila makapag-yukbo kay PRRD. Yes, ang galing ni PRRD. Yan ang presidente nating, ang tapang-tapang. Pero nang panahon si PRRD na sa ICC, nagsalita ba sila? Oh, in favor of PRRD? Wala. So, alam na natin kung anong klaseng tao ang mga Tulfo. Diba? User? Ano ba? User ba sila? Sabi ng isang, user yan. Huwag na kayo maniwala. Yung mga programa, napansin nyo yung mga programa na Erwin Tulfo at Rafi Tulfo, bumababa ang views. Kasi naaapektuhan ang mga tao kasi feeling nila, para yatang ginamitan tayo for the views and for the money. Uy! Huwag kayong ganyan. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.